Isang magandang hapon mga suking tagapakinig. July 8, 2012. Ito po ang inyong lingkod, si Mr. Equalizer Dan Zulueta ay nag-aanyayang samahan kami sa isang oras ng masayang talakayan sa mga pinakamainit na balita at tungkol sa mga makabuluhang talakayan na makatulong sa ating pamahalaan at sa sambayanan. At syempre, di pa rin mawawala ang mga chikahan at tawanan. Dito lang po yan sa inyong paboritong radio station, DWAD 1098 kHz. Kami po ay member ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At wala po ang ating partner at katoto, mahabol. Baka na traffic. Kaya ito, introduce muna natin ang ating isa pang kasama rito na simpatiko, matalino, aktibong leader ng iba't ibang pambansang organisasyon, kapitapitagan, tinaguriang Don Juan ng mundo ng broadcasting, si Engineer Willie Juan. Maraming salamat, Mr. Equalizer. Magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Magandang hapon din sa lahat ng ating mga kasama ngayon dito sa studio. At binabati ko si Governor Lirio Sandoval ng District 3800. Siya ang aming governor sa Rotary. Henry, mupo ka na muna ron. Dito lang ako. Okay. At ito pa, kamukha ni Iggy Arroyo. Mistiso. Hindi lang bilyonaryo. Magandang lalaki, si Henry Samaniego. Hello, good morning to all. Magandang hapon po sa inyong lahat at maulang linggo, medyo papatak-patak ng ating ulan. Siguro baka medyo parating na nga si Katotong Paski. Baka nakikinig ka. Habol. Henry Samaniego. Salamat, Engineer Willie at Henry. Kaya mga babayan, dyan lang po kayo at patuloy na tumutok dito sa Talakayang Pinoy! At of course, andyan po ang ating kaibigan si John Carlos, no? May mga bisita po tayo, no? Ang ating, hindi lang bisita. Ano na po dito yan? Regular. si Bea Valera at ang kanyang nanay, no? Nagingiti-ngiti ka dyan na Mr. Neil Buglas, ha? At subaybayan din po kami sa internet. I-search nyo lang ang Talakayang Pinoy. At presto, makikita nyo na ang gandang lalaki namin dito sa DWAD. I-add nyo rin kami sa inyong Facebook. Ang Facebook account namin ay Dan Zulueta, Talakayang Pinoy. Mayroon din kami yung group Facebook na may 7,000 na siguro ang follower sa buong mundo. Di ba, Neil? Mag-member kayo dyan at yung inyong mga mensahe ay babasahin namin dito sa aming programa at baka sakaling mabigyan natin ng kasagutan. At kung gusto niyo pong makipagtalakay ng live, ay dito kayo tumawag sa 531-2660, 531-6774 o kaya mag-text sa smart number 059-31600. Ulitin ko, 059-31600. At tuloy pa rin ang ating pahulan contest. Noong nakaraang linggo, walang nanalo. Mali yung sinagot. Sinagot nila, Neil Muglas. Ay, dapat Neil Maglas. Kaya mo, Neil, no? Sisikat ka rin. Okay, at yun po, mayroon po tayong gantimpalang 2 bote na masarap na wine na Novelino. Sponsor ni Engineer Willie Juan at 4 na ewan ko, baka dala kaya ni partner yung bigas. Yung 4 na kilong bigas niya. Baka mabigat. Okay, baka mabigat. At kung sino man ang unang caller at texter ay siyang mananalo. So, tawag na o text at mananalo kayo ng aming papremyo. Okay, pabatiin muna natin ang ating magandang field reporter dito. Si Bea Valera. Magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko po ang papa ko, ang lolo Mati ko po, tsaka ang lolo Lucinio ko po, pati na po yung mga staff sa Bertuccio Dental Clinic. Ma'am Laila, bumati na rin ka, ma'am. Sa lahat po ng mga tagapakinig ng DWAD, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay. Okay. Engineer, bumati ka na muna.
habang hinihintay natin ang ating katoto at magandang lalaking Of si course, Pastor. alam mo, kasamang Dan, Mr. Equalizer, palibasa natapos daw yung aking paglilingkod sa Pugadlawin bilang National President. Yung grupo ko ng Rotary, inapuwenta ko ng aming past District Governor Fabian Enriquez as one of the assistant governors ng Zone 6, yung Pasig Zone. Kaya ngayon, binabati ko yung mga kasamahan namin dyan sa Rotary Club of Pasig North. Ang aming Pangulo ngayon, si pareng Art Antonio. At yung mga pinakang-under ko na clubs, Rotary clubs, yung Rotary So, Club. ito ang president yan? Hindi. Assistant Governor. Assistant Governor. Sa isang... Nabalitaan siguro, ang napakaganda mong performance doon sa Pugadlawin. Ay, maaari. Salamat po, no? Pero, kasama dyan yung Rotary Club of Pasig South, Rotary Club of Pasig West, Malaki yan, ha? at saka yung Rotary Club of Pasig Central, no? So, Malaki tatlo yan. yung aking mga kwan. So, ang Pangulo ng Pasig Central, si Perry Velasco, President Perry. Sa sa Pasig South, si President Gilbert Magtibay. At sa Pasig West, si President Den Sumera. Torichak CP, Charter President Den Sumera. Ang aming Lieutenant Governor, si Gani Dominguez. Pinabati rin natin Si Gani, kilala ko yan. Kilala mo, Si taga-Bako dyan, eh. Ka-alumni sa He is Quirino School. a tax, financial and Yes. tax consultant. Okay, dadagdagan pa natin yung posisyon mo, engineer. Maging president ka pa ng Tala kayong Pinoy Media Group Incorporated. Di ba? Henry, bati ka muna. Nga pala, kasi nag-launch nga pala ng first album si Melba Pagya at sa ating kasamahan si Pablo Vergara, ang producer ng album ni Melba. Baka nakikinig siya o nakikinig kayo, Direct Pablo. Kamusta sa inyo? At sa condolence nga pala kay Anthony Taylor, at siya ay medyo mayapa na. Broadcaster din yan. At sa tagal din niya sa isang istasyon ay malaki rin na naitulong niya. Direct Anthony Taylor. God bless and Condolence po. sana harinawa nandun ka na sa maayos na kalagayan. Sigurado yan. Okay. Ako naman. Unang-una, binabati ko lahat ng may karawan sa araw na to, kasi wala akong alam na may birthday ngayon. Happy birthday sa mga lahat na may karawan. July 8, 2012. At maligayang pakikinig kay Cooper Kahulugan at sa kanyang misis na si Marcy, kay Jerry Sumiran, of course, Kuya Celo at Inday dyan sa Floodway, si Lydia Hernandez, Jetty sa Kainta, dyan sa bandang Makati, of course, si Oka Masigundo at si Paring Buboy Talan. Yung mga regular na natin ito, si Ate Mirna, Kuya Nito San Antonio Makati, si Ate Baby dyan sa Santa Mesa at mga pamangkin ko. Of course, yung mga nakikinig daw yung mga teacher sa Elpidio Quirino High School. Diyan ako nang galing, dun sa ating principal. Magandang hapon po sa inyo lahat dyan. Of course, mga kasama ko sa Action Rescue Radio Group, sa pamumuno ni 706 dyan sa Makati, 700, si Rolando Villanueva, si 900 sa Montalban Rizal, si Adora 724 na taga Caloocan. Okay, huwag niyong kaligtaan yung aming 4 to 5 p.m. every Saturday, Bahay at Kabuhayan, ang programang Makabayan para sa libreng pabahay at kabuhayan. Kasama natin dyan si Trip Liman, si Professor Herman Bognot at ang ating mga makabayan ng mga reporters. Maganda po siya lahat. Okay. Pahabol nga pala, Kuya Dan. Sinika Puentes. Ayun, para mo nalaman. Sasabihin ko na siya, batiin mo, baka tampo. Hindi, marami silang nakikinig ngayon. Medyo dumadami ang kanilang hukbo. Hukbo, sa dami, mga doktor. Mga Tandansora. Mga Tandansora, kay Dr. Isagani Vidanes at Edna Fadri. Para sa lahat sa inyo, mamaya, marinig niyo yung isa nating paborito niyo ring narinig yung composition. Mamaya na yan. Okay. And kay Nika Fuentes at nga pala kay Rosa Bono dyan sa Antipolo. Kamusta kayo dyan? Okay. Ang oras po natin ay alas 4:12. At dito, ito na po yung ating tanong sa po-contest. Makinig po kayo,
Malapit yung anniversary natin, no? Ano ba yun? Next week na, no? Next week na. Next week na. Anong gagawin natin? Magdala kayong torotot, ha? Tsaka yung banda dyan sa labas ng booth natin, ha? Okay. Ito yung tanong, ano po ang taguri o alias ng inyong lingkod na siya pong nandito ngayon nagsasalita sa inyo? Si Dan Solueta. Ano po ang tawag sa akin? Yun ang pangalan ko sa akin mga kolum. Binigkas ko kanina, di ba? Oo, at saka hindi nyo makakalimutan niya. Pag nakalimutan nyo, wag na kayo makinig. Ibig sabihin, hindi nakikinig. Sige, yun po. Sana po mayroon pong manalo ngayong araw na to. Dumako na tayo sa pangalawang bahagi natin programa. Ang ating pagkaing pangkaluluwa sa araw na ito ay ang talinhaga ng dalawang taong nagtatayo ng bahay na matatagpuan sa Lucas 6:41 hanggang 49. Okay. Ito yung dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay, no? Tinatawag ninyo akong Panginoon, ngunit hindi naman ninyo o ginagawa ang sinasabi ko. Pinakikilala ko sa inyo kung kanino natutulad ang bawat lumalapit sa akin. Nakikinig ng aking mga salita ang nagsasagawa ng mga ito. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim at sa pundasyong bato nagtayo ng bahay. Bumaha. Alam bumaba. Pati At ang tubig ay bumugso sa bahay na yon. Ngunit hindi natinag sapagkat matatag ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa dito ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang pundasyon. Bumaha, nadaanan ng tubig ang bahay na yon at kapag dakay bumagsak, lubusang nawasak ang bahay na yon. Yan po ang salita ng ating Panginoon. Henry. Okay. Napakaganda ng verse na yan kasi para sa atin, mapapansin natin, ang Panginoon ay talagang napakagaling na engineer. Sa atin namang spiritual na pananaw, ang pagiging engineer natin sa spiritual ay dapat mas marami tayong nalalamang unang-una salita ng Diyos para kahit sa papano, hindi tayo basta natitibag, no? Kasi kuminsan, sabihin natin, ang galing naman niya, napakatalino ng taong yan. Pero isipin natin kung ano ang tinitibag sa atin, yung bang ating kaluluwa na imbis na mapunta sa langit, mapupunta sa dagat-dagatang apoy. So kailangan natin pag-husayan yung pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Maging matatag tayo sa kanyang salita. Para yung kahit anong unos, hindi tayo pwedeng basta-basta na lang nawawala. Kagaya nung nailagay mo sa isang sa dagat, di mo nilagay yung pundasyon mo, yung bahay, dumating yung alon, wala na. So ganun din ang ating kaluluwa. Kailangan bigyan natin ng sapat at yung ating spiritual na sapat na kalaman sa salita ng Diyos. Ayun. Engineer. Oo, ang isang tao na matibay yung kanyang pananampalataya ay sadyang matibay din siya sa pagsubok sa buhay, no? At alam nga natin yan, katulad si Mr. Congressman Manny Pacquiao, alam natin na ito yung panahon na he has been born again, sabi nga niya, di ba? Kailangan talaga ng isang tao maging born again siya. At yung panahon na yun yung panahon na talagang maging matindi yung pagbabago sa kanyang buhay. At siya naman yung susubukan siya. At kailangan napakatibay ka sa panahon na yun. At para malampasan mo, no? Ma-hardle mo yung pagsubok na yun. Okay. Ayun na si classmate. Okay, ano sinasabi ng Panginoon dito? Tayo, tinatawag ninyo ako ikang Panginoon. Ngunit hindi niyo naman ginagawa ang sinasabi ko. Ano yung sinasabi? Nandito sa Biblia, di ba? So lahat yan, kung nagbabasa tayo ng Biblia, nag-aaral tayo ng Biblia, alam natin, no? Ang mga sinasabi ng Panginoon. So sa Kanya, walang kwenta yung pananampalataya kung hindi natin sinusunod ang mga sinasabi dito sa na nasusulat dito sa aklat.
So, importante na limi-limiin natin mabuti ano ba yung mga katuruan ng Panginoon. So, hindi sapat yung tayo, mayat-baya, dasal, Panginoon, hingi ako ng ganito, Panginoon, patawarin niyo po kami. Pero lahat naman ng mga sinasabi ay sa saliwa. Ay, ang ginagawa ay saliwa doon sa sinasabi niya dito sa aklat na ito. So, anong klaseng pananampalataya? So, walang tibay. So, pagdating ng unos, natitibag nga kaagad tayo. Madali tayo mawala, no? Marami pagsubok sa buhay natin at maraming mga tinawag ng Panginoon. Pero yung iba hindi talaga nalalampasan kung ano may mga pagsubok na 'yon. Sa araw-araw may tayong krus na dinadala sa buhay natin. At yung krus na 'yon, ang mga pagsubok na binibigay sa atin, dapat kung matibay ang ating pundasyon ng pananampalataya, hindi bahay, yung bahay, yung pananampalataya natin. Kung matibay yan, hindi tayo magugulimihanan. Wala tayong pera, may karamdaman tayo, may problema tayo sa pamilya. Lahat yan ay lalampasan natin dahil sa tibay ng ating pananampalataya. So yun lang. Partner, baka may gusto kang sabihin tungkol doon. Medyo humihinga. Kararating mo lang, nagte-text ka na naman. Hindi na. Naligaw ako kanina dahil matraffic. Kumaliwa ako doon sa may Rizal University ba yun? At iyo? Oo, nagkaligaw-ligaw ako sa looban. Yes, sir. Buti lang, nakdoswerte. Okay. Sige, tapusin natin yun. Wala kang sasabihin sa ating pag-aral dahil di mo... gusto mo ba? Sige. Yung talata. Okay, sige. Yan po ang salita ng ating Panginoon at purihin ng Panginoon. Amen. Amen. Okay. Papakilala pa ba kita, partner? Bumati ka na muna. Ito na po yung ating partner. Katoto, Paski, Natividad. Pasensya na po, mga katoto. At naligaw po tayo ng landas kanina. Sabi ni Pinoy, matuwid na landas eh. Isang taon na tayong nagpupunta rito, naliligaw ka pa. Hindi, ngayon ko lang nadaanan yung lugar na yun, kaya nanibago ako sa looban eh. Medyo maganda rin naman, nag-experience ako kung saan yung shortcut pagka nahabol ako sa Mandaluyong. Binabati ko po ang ating kaibigan, si Colonel Paul ng PMP, sa Colonel Paul Tukay, sa kanyang kaarawan ngayong araw na to. At sa ating kaibigan din sa Bureau of Customs, si Alex Tibinya, sa po ng kanyang mga pamilya, at sinabi niyang malusog pa rin daw siya hanggang ngayon. Tibinya, yung si Alex Kusina, kung tawagin natin. Si Alex Kusina, yun ang nataalala ko. Masasya ka na, Alex. Hindi, ngayon ko lang kasi nabanggit yung apelyido. Dito sa taga-custom din, sila Mabet, sa office ng Deputy Commissioner, at si Melda ng kanyang kapatid na magdiriwang ng kaarawan bukas, ika-9 ng July, at si Melda ay sa July 15. At bless happy birthday sa inyong dalawang magkapatid. Okay, meron na itang caller tayo sa line 1. Ayan, nawala. Nako, malas. Okay, tawag na lang po ulit. Baka line 2. Sige, tatawag ulit yan. Okay. Pumunta na tayo doon sa dyan, okay. Line 1. Hello? Yeah, good afternoon. Sino to? Rose, ano po? Hindi. Ano po apelido niyo, ma'am? Paulit pa? Pahina. Rose ba? Rose? Nakababa na ba yung line? Para maingay. Ano? Paki-spell po? Rosebud. Rose ano po? Hello? Pakilayo-layo lang po yung radyo at medyo ano. Pakilayo-layo lang po yung radyo. Pakihinaan lang po. Bono. B-O-N-O.
Rose, ano nga po ang apelido, ma'am? Bono. B-O-N-O. Bonus. Oho, kasi kailangan po malaman po namin yung apelido dahil pag nag-claim po kayo. So, taga saan po kayo, ma'am? Ano pong address sa Taytay, ma'am? Sa may Tikling. Ma'am Rose, ano po yung hula nyo? Ano po yung hula ninyo? Ang sagot ninyo? Ano po? Mr. Equalizer. Sino po yon? Sino po si Mr. Equalizer? Hello? Ano ba tanong? Sino po siya? Sino po si Mr. Equalizer? Ano yung tunay na pangalan? Ni, Ano tunay na pangalan po? Ni Mr. Equalizer. Boy, nagdidikta po ba sa inyo? Hello? Nawala na. Oh, sorry. Apelyido, Kasi, apelyido niya. malapit kasi, malapit na masyado yung radyo, yung monitor nila. Pero tama yung sagot niya. Tama yung sagot. O, tatuwahin tayo natin ito. Hindi, ano ba tanong ka, Toto? Pero tama yung sagot. Oo. Ano ba yung tanong? Kung si sino? Mr. Equalizer? Hindi, kung ano yung pangalan, yung taguri sa akin. Okay. Sige, tayo ulit, tatawag ulit yan. Call sign. Andito pala si Rainbow. Ayun. Ayusin niyo para magka-bonus kayo. May nagpapabati. Sama ba? Sige. Ito, binabati natin sila Margie, si Flor, si Lisette, si May Adam ng Barangay Santo Cristo, Bago Bantay, Quezon City. Nakikinig sila. Binabati rin niya si Lawin, Ivy, Rose, Jane, Gladys ng Pugad Lawin Quirino.